Hi everyone, ito naman is June 7. This is Sunday. Kasi nga 'di ba nung nakaraan bumili ako ng crab doon sa Lander. So pinreezer ko muna siya. Then nung kinabukasan, sabi ko magluluto ko ng alimasag. In-steam ko lang din 'yan. In-steam ko lang 'yan. Tapos nilagyan ko siya ng niyog, yung coconut milk yung natira. Pero yung dalawa doon is kinain ko muna na wala siyang coconut milk. And then, before ko siya talaga i-steam, nilalagyan ko siya ng Sprite para medyo matamis-tamis yung panlasa doon, 'di ba? And then, kinabukasan naman is nag-order ako ng cake kasi nga 11 months ni Unji. Every month talaga is nag-order ako ng cake. But this time, yung in-order ko is round cake siya. Dapat talaga is dalawang 1 which is 11 nga. Pero naisip ko, hindi naman kami mahilig sa cake. So, yung round cake na lang. Kasi hanggang ngayon nga may cake pa kami dyan na natira dahil di talaga kami mahilig kumain ng cake. And ito din yung time na kailangan namin pumunta sa San Fernando dahil kailangan namin kunin yung original na ORCR ng kotse. So, kailangan na talaga namin puntahan siya sa mismong main para ma-release na din namin agad-agad yung ORCR. And then, mabilis lang talaga kami dyan. Siguro mga nasa 20 minutes lang din. And then, maaga pa nung mga time na yan. Kaya dumiretso muna kami sa Najukomtang kasi gusto kong kumain noon yung restaurant, Korean restaurant doon. Matagal na talaga. Kaya lang walang time kami ni Kyunho. And magkaroon man kami ng time is madalas Sunday. And then, pag Sunday kasi close sila. Isa sa nagustuhan ko talaga dito sa restaurant na to is yung view nila. Ayan, 'di ba? Napaka like forest siya. Parang ganoon, something na mga mapuno-puno talaga. And then one thing lang na na-notice ko sa restaurant na to is nagbago yung lasa ng mga foods nila. Hindi na katulad dati. Parang basta iba talaga. Kasi nung mga binatad dalaga kami ni Kyunho, dinadayo talaga namin tong restaurant na to, yung Najugomtang. Kasi masarap talaga, lalo na yung nila, yung octopus na nila na menu. Ang sarap noon. Pero now, hindi ko alam. Pero parang nag-iba. So, ayun lang naman yung napansin ko talaga. But anyway, nag-enjoy pa din kami and worth it pa din naman siya. And ang sistema namin dyan, pag kumakain kami, hawak ng asawa ko yung maliit namin. Tapos ako muna pinapakain niya. Then after noon, siya naman yung kakain pagkatapos ko. Para napifeel namin yung pagkain, 'di ba? Kaya pag parents ka na talaga, isa talaga sa inyo is kailangan mag-give way para makakain ng maayos or makakilos ng maayos. And yan, tapos na ako kumain dyan, kaya yung asawa ko na lang kumakain and tinitignan-tignan ko na lang sila dyan. And itong anak ko na inip na siguro to kakaupo, kaya tinayo ko naman siya dyan sa may table. And nakasando lang siya kasi during the time mainit talaga din sa labas. And mainit yung singaw kaya di ko na siya talaga kinover-cover yung mga suotan niya. And apakadaming nabago talaga dito sa restaurant na to. Kasi dati may mga ducks dyan sa labas. Hindi ko matandaan kung may turtle pero alam ko may something na ganun noon dyan. Maganda yung mga may mga silang hayop, ganun. Pero ngayon, as in, wala na talaga. Kahit yung ducks nila, wala na. And then, after namin doon sa San Fernando at kumain, umuwi na din kami. Iniwan muna namin yung mga bata kasi kailangan namin magpagas and then maimimit kami na Korean. Tapos, after noon is nagpa-car wash kami kasi yung sasakyan super dumi na. And talagang nakakaya minsan magmaneho kapag ang dumi-dumi ng sasakyan mo sa labas, 'di ba? Fast forward, ito nag-empake na ako ng mga damit namin ni Kyunho. Pero yung iba kong damit dito is dadalhin na niya. Tapos, yung iniwan ko na lang dito is yung mga sinusuot ko lang talaga pang everyday at konting pang alis lang. Then, after kong maayos yung mga gamit ni Kyun na dadalhin sa Korea is yung mga maliliit na damit ni Unji is inayos ko na din kasi kinabukasan pupunta yung kapatid ko dyan and dito muna mag-i-stay which is si Marian, yung pregnant kong sister. Since yung baby niya is baby girl, kaya yung mga pinagliitan ni Unji is binigay ko na din sa kanya kasi para magamit na din ng baby niya. Kasi may kasabihan 'di ba, yung baby mo or yung newborn mo, pag suotin mo ng used na damit, like hindi naman super used, para hindi daw maging maarte or mapili paglaki. I don't know kung totoo, pero wala namang masama kung maniniwala, 'di ba? And then inisa-isa ko talaga yung drawer na yan kasi yung 4 layers na yan, yung medyo malalapad, is punong-puno talaga ng damit ni Unji.
kailangan ko talaga sila isa-isahin para malaman ko kung ano yung maliit sa hindi. Kasi nga nag-mix na nga siya, as in random na talaga yung mga pagkakalagay ko dyan. Kasi minsan nagmamadali ako, lalo na nung wala pa dito yung kapatid ko, yun si Jasmine, kasi siya yung nag-aalaga madalas talaga kay Unji, lalo na minsan pag busy ako. And this time, nagmamadali na din talaga ako kasi parang gusto ko mag-CR niyan. So, ayun lang. Thank you for watching.